Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung parto mga kababayan ng video ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico, pinablish na niya uli. At kasama na si Sandro Marcos ay sinabit sa insertions mga kababayan. Ito yung kanyang pinablish sa kanyang page sa Facebook. Ito naman po ang listahan ng mga insertions ni Kong Sandro Marcos para sa 2025 GAA. Kung mapapansin ninyo ay taon-taon padami ng padami ang insertions niya tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng 3 taon mahigit 50 billion pesos. So ito pinost niya mga kababayan. Pakinggan natin yung kanyang parto. Meron niya Mr. Maravillas, parang wala na masyadong nagkaka-interest na. Sabi ng ating Pangulo, mas maganda na si Saldico umuwi para yung mga akusasyon niya, mas-substantiate niya mga kababayan. Kaya lang, ayaw umuwi mga kababayan ni Saldico at tuloy-tuloy ang kanyang pagbasa ng kanyang script. At ito nga po ang kanyang pangalawa. Parto ng pangalawang salbo. Di ba? Yung nauna 3-part video din yon na pinag-splice. Ito din po, baka 3-part video din po ito mga kababayan. Pero yung recording nito, separado siguro sa nauna kasi iba na yung kanyang hairdo. Naiba yung kanyang hairdo, pati yung hugis ng kanyang muka. Pero yung damit mga kababayan, pareho pa rin. Kaya sabi ng iba, baka anya talaga AI ito. Kailangan talaga ipasuri ito mga kababayan. So, pakinggan natin kung ano yung kanyang sinasabi sa parto. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video nito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects.
Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatanggal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. So may part 3 pa mga kababayan. Yung sinasabing insertion ni Sandro, ito yung pinablis niya mga kababayan na mga insertions daw ito lahat ni Sandro Marcos. Iyan po. Yan. Lahat daw ito insertions mga kababayan ni Sandro Marcos. Sabi ni Saldico. Total 100 billion. Di ano niya, Mr. Maravillas, masasabi mo niyan, malinaw po yung malinaw yung amo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung tutuan niya yung sinasabi niya, dapat harapin niya yung kaso. Ilatag niya, akwa niya hindi nagtatago, paraan niya pareho, patas. Ito yung sabi ng ating Pangulo doon sa unang
o ng video ni Saldico. Understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former you do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of this story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. Para patas lang naman. Okay. Thank you very much. Correct. Malinaw po. Kung credible, kung talagang totoo yung mga sinasabi ni Saldico, umuwi siya. Panumpaan niya yung kanyang mga akusasyon sa ating Pangulo, and this time including kay Sandro Marcos, para pareho, patas po. Masagot ng maayos, any proper forum, hindi yung video. Kaya sa tingin ko po, pag napapanood ng mga tao itong mga series of videos ni Saldico, parang wala na silang interest. Walang value po. Kasi hindi man po sinumpaan. Lahat kwento, mga kababayan. Kaya sabi ng mga nag-react na netizens, parang nagbabasa ng tula. Sabi ni O.C. Isidro, siyempre, bibenta yan sa mga didilis. Sabi ni Maria, Yanyo AI, desperado na. Uwi ka muna. Sabi ni Irene Dacorong de la Peña, next na may insertions dyan, si Philam. Silang tatlong pamilya ang isasangkot dyan. Sabi ni Wena Lobrigot, umuwi ka na, baby. Tapos, may gumawa nito. Kasi ito yung unang video. November 14, ganyan yung hairdo niya. Ngayon, hair growth development. Ito na po yung itsura niya. Next episode daw, ganito na. Nabago po yung shape pati ng mukha. Hindi lang yung hairdo. Kaya katakataka mga kababayan. Kaduda-duda. Sabi ni Randy Moncayo, oto-oto lang maniniwala dyan. Umuwi ka at korte mo sabihin. Sabihin yan. Sabi ni Rain, game ni Malid, anong dahilan? Bakit hindi mo magawang panindigan yung mga aligasyon mo? Sumpaan mo yung salaysay mo. Mananatiling walang kabuluhan ang lahat ng mga akusasyon mo hanggat hindi ito notaryado. Sabi ni Pidge, nababoy na, sabi na, puro kalukuhan lang nila, Duterte yan eh. Romualdez ka muna, wala ka nga pa, kay Romualdez ka muna, wala ka pa ebidensya. Sabi ni Lloyds Di Guzman, bakit kasi pinapansin nyo pa yan? Halata namang AI, kada lalabas sa Facebook, nag-iibang itsura. Maliban sa damit na pati pagkaayos, parihong-pariho. Sabi ni Afabli Tine, fake news, wala daw siya natanggap. Lalong nagduda yung mga tao sa claim ni Saldico. Sabi dyan sa video kasi, sa kanyang video, nising ko wala siyang natanggap. Lahat diniliver niya daw kay President Marcos, pati kay Martin Romualdez. Sabi po ng ICI, no conclusion of guilt versus Romualdez. Ombudsman investigation urge. Wala pang conclusion, walang findings of guilt laban kay Martin Romualdez. You see? Walang dokumento, walang trail, paper trail laban kay Martin Romualdez.
Other than yung kwento lang mga kababayan ni Saldico at saka ni Gutesa na hindi na rin nagpapakita. So lalong kaduda-duda mga kababayan. Tama pa? Anyway, subaybal, hindi ko maano. Subaybayan na lang natin po ang drama. The political drama mga kababayan. Okay pa?